Masakit para sa isang nagmamahal na malaman na may ibang iniibig ang taong inakala niyang mahal din siya. Mahirap kapag may karibal ka sa taong iyong minamahal. Kagaya sa mga napapanood natin sa teleserye, madalas ay ipinaglalaban natin ang mahal natin sa karibal natin sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na tila nakikipagkompetensya tayo sa ating karibal upang tayo ang piliin ng taong mahal natin. Ngunit paano na lamang kung ang magiging karibal mo ay isang tao na malapit din sa iyong puso? Paano mong gagawin at tatanggapin ang lahat? Paano kung sarili mong dugot laman ang umagaw sa lalaking iyong iniibig? Lalaban ka pa rin ba o magpaparaya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig at viewers ng inyong programa. Sumunod po ako sa inyo, Papa Dudut, para magbaka sakali na mabasa mo ang aking sulat at mai-share sa napakarami mong taga-suporta. Hayaan nyo na itago ko ang aking sarili sa pangalan na Alison. Ang bahagi ng aking buhay ay nangyari noong ako ay 18 years old pa lamang, Papa Dudut. 10 taon na rin ang nakakalipas nang mangyari yon, pero hanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala ang lahat. 17 years old ako nang mamatay ang aking tatay, kaya ang nanay namin ang humawak ng naiwang negosyo ng tatay namin na isang mini grocery. At kahit na walang alam sa pagpapatakbo ng negosyo ay pinag-aralan niyo ng aming nanay upang buhayin kami ng aking kapatid na lalaki na mas matanda sa akin ng 5 taon. 1 taon pa lamang simula nang mamatay si Papa ay nakabuntis naman ang kapatid ko. Wala sa oras na nagpakasal siya sa babaeng nabuntis niya. Umalis ang kapatid ko sa bahay upang bumuo ng sarili niyang pamilya. Kaya kaming dalawa na lamang ng aking nanay na si Leia ang natira sa aming bahay. Masasabi ko na hindi mahirap at hindi rin madali ang naging buhay naming mag-iina, Papa Dudut. Hindi kasi gaanong kalakas ang mini grocery namin. Ganun pa man ay pilit yung iginagapang ni Mama para sa aking pag-aaral, lalo na at nasa kolehiyo na ako. Ipinangako pa naman niya sa puntod ni Papa na pagtatapusin niya ako ng pag-aaral kagaya ng panganay kong kapatid. Masipag si Mama Leia. Para makatipid kami sa mga taong pinapasahod niya ay siya ang nasa cashier. Siya ang nag-inventory at minsan ay tumutulong siya sa pag-aayos ng mga paninda. Isang babae na lang kasi ang katulong niya roon. Kaya tuwing gabi kapag uuwi siya sa bahay ay ramdam ko ang pagod niya kahit na hindi siya magsabi. Alam kong ayaw niyang ipakita sa akin na napapagod siya, kaya naaawa ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko nga lang ipinapakita na naaawa ako sa kanya kasi ayaw niya nang kinakawaan siya. Kaya bilang tulong sa aking nanay ay tumatawa ako sa mini grocery namin kapag wala akong pasok. Doon ako tumatambay para kapag may kailangang gawin ay ako na ang gagawa. Kahit papaano ay nakakabawas yon sa mga gagawin ni Mama. Sobrang close kami ng mama ko, Papa Dudut. Siya na rin ang itinuturing kong best friend kasi nasasabi ko sa kanya ang lahat-lahat. Kapag meron akong crush sa school ay sa kanya ko ikinikwento at hindi ako nahihiyang magbahagi sa kanya. Ilan nga sa kaibigan ko ay naiinggit sa sobrang closeness namin ni Mama. Nasa 3rd year na ako nang kinukuha kong kurso nang mapilitan akong huminto sa pag-aaral. Hindi na kasi kinaya ni Mama na maisalba ang mini grocery. Kaya kahit masakit sa aming dalawa kasi yon ang naging pamana ng namatay kong tatay sa amin ay sinarado na ni Mama ang mini grocery. Ang naitabi niyang pera ay ginamit niya para makapagbukas ng maliit na karinderya. Ginamit ni Mama ang husay niya sa pagluluto ng mga ulam at merienda sa bago naming negosyo. Siyempre tumulong na rin ako sa kanya sa karinderya. Anak, pasensya na kung nandito ka sa karinderya at tumutulong sa akin, ha. Sa totoo lang ay nahihiya ako sa tatay mo kasi hindi ko pa rin natutupad ang promise ko sa kanya na patatapusin kita ng college. Malungkot na sabi sa akin ni Mama Leia.
Kakatapos ko lang na linisin ang isang mahabang lamesa sa harapan ng karinderya kung saan ay kumain ang mga customers. Walang problema sa akin yon, Mama. Naintindihan ko ang sitwasyon natin. Saka sigurado ako na kung nasaan man si Papa ay proud na proud siya sa'yo. Ang tatag mo pa rin kahit na wala kang katuwang. Seryosong sabi ko. Pero huwag kang mag-alala kasi kapag nakaipon na tayo ay babalik ka na ulit sa pag-aaral. Ang gusto ko lang kasi ay sapat na ang pera natin bago ka magtuloy sa kurso mo. Baka kasi sa kalagitnaan ay kapusin tayo tapos titigil ka ulit. Sayang lang, sambit pa ni Mama Leia. Mama, hindi ako nagmamadaling bumalik sa school. Kahit nga 30 na ako pwede pa ako mag-aral. Pwede na nga ako magtrabaho kasi 18 na ako Tugon ko. Ay ayoko, hindi ka muna magtatrabaho. Dapat tapos ka muna sa pag-aaral mo para maging teacher ka. Ang gusto ko ay makikita kitang nakasuot ng uniform ng isang teacher, anak. Kasi pangarap kong maging teacher. Hindi nga lang nangyari kasi nabuntis ako ng tatay mo. Natatawa niyang pagkukwento. Ang totoo ay gusto ko nang makatapos ng pag-aaral, Papa Dudut. Ayoko lang na i-pressure si Mama dahil alam kong pagod na siya. Ayoko makadagdag pa sa mga pasanin niya sa buhay. Minsan ay napag-usapan namin ang kaibigan kong si Rosel, ang aking nanay, at tinanong niya ako kung paano kapag nagkaroon ng boyfriend si Mama. Ano raw ang gagawin ko? Maganda pa rin daw kasi ang nanay ko kahit malapit nang mag-50 ang edad niya. Malakas na hindi ang isinagot ko. Kung ako ang tatanungin ay ayoko nang mag-asawa o kahit mag-boyfriend ang nanay ko. Para sa akin, walang kahit na sinong lalaki ang maaaring pumalit sa tatay ko. Isa pa, si Mama na nga lang ang meron ako, tapos may isang tao pa ang dadagdag na magiging kaagaw ko sa oras at atensyon ng nanay ko. Ayoko ng ganon, Papa Dudut. Kaya nang magkaroon ako ng lakas ng loob ay tinanong ko si Mama tungkol sa bagay na yon. Ang sagot niya ay wala pa sa isip niya ang pagkakaroon ng boyfriend o bagong asawa. Hanggang sa sandaling yon ay nagluluksa pa rin daw siya sa pagkawala ni Papa. Si Papa lang daw ang una't huli niyang mamahalin. Natuwa naman ako sa naging sagot ni Mama kasi sa tingin ko ay wala talaga siyang balak na palitan si Papa sa buhay niya. Pinanghawakan ko ang sinabing yon ng nanay ko, Papa Dudut. Naging kampante ako na kahit sinong lalaki ang sumubok na ligawan ng nanay ko ay walang mangyayari kasi hindi na siya makikipagrelasyon muli. Pero isang gabi, habang nasa karinderya ako ay napansin ko na may lalaking kausap si Mama sa labas. Nakaupo ako noon sa loob at wala ng customer. Kung pagbabasehan ko ang itsura ng lalaki ay sasabihin kong nasa 20 years old siya o baka kaedad ko lamang. Moreno at matangkad. May itsura at malakas ang datingan. Pamilyar siya sa akin at pareha silang nakangiti ni Mama habang nag-uusap. Noong ko lang ulit nakitang umiti si Mama ng ganon simula nang mawala si Papa. Nang umalis na ang lalaki ay pumasok na sa loob ng karinderya si Mama. Magsasarado na raw kami kasi wala nang kumakain para makapagpahinga na rin kaming dalawa. Ma, sino yung lalaking kausap mo sa labas? Parang pamilyar siya Usisa ko sa kanya. Si Anton yun, yung tricycle driver na kinontrata ko na maghahatid at sundo sa akin sa umaga kapag namamalengke ako. Baka nasakyan mo na siya kaya pamilyar siya sa'yo. Tugon pa ni Mama Leia. Bakit parang ang siyase ninyo nag-uusap? Nanliligaw ba siya sa'yo? O baka naman boyfriend mo na siya? Pabiro kong tanong. Diyos ko ka, Alison. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Si Anton inaanak ko sa binyag. Bale, kinakapatid mo siya. Saka 21 anyos pa lang yun. Mahigit 20 years ang agwat ng edad namin kaya imposible. Seryoso at medyo natataranta niyang sagot.
Ang haba naman ng explanation mo, ma. Saka nagbibiro lang ako. Alam kong hindi ka natatanggap na manliligaw kaya hindi ka na rin magkaka-boyfriend. Sinabi mo yun sa akin dati, pagpapaalala ko pa sa kanya. Alam ko hindi ko nakakalimutan yon, nakangiti niyang sagot sa akin. Kinalimutan ko na ang nakita kong pakikipag-usap ni mama kay Anton Papadudut. Hindi ko na yon binigyan pa ng mali siya. Pero napansin ko na simula nang makita ko sila na magkausap ni Anton ay naging madalas na rin na naroon si Anton sa karinderya. Doon na siya kumakain at minsan ay nakatambay lang. Kapag nakikita ko silang magkausap ni mama ay napapataas ang isa kong kilay dahil parang sobrang close nilang dalawa. Hindi ko nga alam na may inaanak pala si mama na Anton ang pangalan kung hindi ko pa sila nakitang nag-uusap noong isang gabi. Bigla tuloy ako nagkaroon ng pagdududa kina Mama Lea at Anton Papadudut dahil sa aking mga napapansin sa kanilang dalawa. Muli kong tinanong si mama tungkol kay Anton pero aniya ay wala silang ibang relasyon maliban sa ninang siya nito. Hindi ako kumbinsido sa mga sinabi sa akin ni mama kaya ang naisipan kong kausapin ay si Anton. Isang umaga inunahan ko sa pagising si mama. Nagulat siya nang magpresenta ko na ako ang mamili sa palengke ng mga lulutuin niya mamaya. Pinalista ko sa kanya ang mga dapat na bilhin. Ayaw pa niya na ako mag-isa at ang gusto niya ay samahan ako pero iginit ko na gusto kong maka-experience ng pamamalengke ng mag-isa. Sa huli walang nagawa si mama kundi ang payagan ako sa aking gusto. At gaya nga ng aking inaasahan ay nagulat si Anton nang ako ang makita niya sa labas ng bahay na nag-aabang sa kanya at hindi si mama. Nasaan si Lea? Tanong niya sa akin. Wow ha, first name basis ha, Lea lang talaga, walang ninang? Nagdududa kong sambit. Hindi naman siguro masamang tawagin si ninang sa pangalan lang niya, hindi ba? Sagot naman ni Anton. Nasaan nga siya? Muli pa niyang tanong. Nagpapahinga pa, ako munang pupunta sa palengke, tugon ko. Sa pagsakay ko sa tricycle ni Anton ay pasimple ko siyang pinapasadahan ng tingin. Yumuyuko pa talaga ako para makita ko ang mukha niya. Mas may itsura siya sa malapitan. Pagdating sa palengke ay nagulat ako nang samahan niya ako sa pamimili. Ang akala ko kasi ay hindi na yon kasama sa trabaho niya pero sabi niya sa akin ay palagi niyang tinutulungan si mama lalo na sa pagbubuhat. Simula daw nang itayo namin ang karinderya ay siya nang naghahatid at sundo kay mama kapag magpupunta ito sa palengke. Papadudot gentleman si Anton, hindi niya ako hinayaan na magbuhat ng mga pinamili ko. Kahit pa tumatagaktak na ang pawis niya ay hindi ko siya narinig na nagreklamo. At dahil sa mabagal akong mamalengke ay inabot kami ng liwanag. Dahil sa gusto ko siyang makausap ay inaya ko siyang kumain sa isang karinderya na nasa loob ng palengke. Nagagandahan ka ba sa mama ko? Diretso kong tanong kay Anton habang kumakain. Oo naman, maganda pa rin siya sa kabila ng edad niya. Seryosong tugon ni Anton. May chance ba na magkakagusto ka sa isang babae na doble ang agwat ng edad sa'yo kagaya ni mama? Seryosong tanong ko ulit. Siyempre, mabilis niyang sagot. Para kasi sa akin ay hindi hadlang ang edad ng dalawang tao para magmahalan sila. Teka, bakit ganyan ang mga tanong mo? Iniisip mo ba na may gusto ako sa nanay mo? Natatawa niyang dugtong. Hindi ko lang iniisip na may gusto ka sa nanay ko. Iniisip ko rin na may relasyon kayong dalawa. Kaya umamin ka na sa akin, Anton. May relasyon ba kayo ni mama? Diretso kong tanong sa kanya. Bakit mo ba ako tinatanong ng ganyan? Bakit hindi ang mama mo ang tanungin mo? Saka sa klase ng mga tanong mo parang ayaw mo magkaroon ng boyfriend ng nanay mo. Ayaw mo ba siyang maging masaya? Sambit naman ni Anton. Hindi naman sa ayaw kong maging masaya siya. Ayaw ko lang talaga na magkaroon siya ng boyfriend. Kaya sagutin mo na ang tanong ko. Anong meron sa inyo ng nanay ko? Mataas ang boses kong tanong. Naiinis na ako dahil hindi pa rin sinasagot ni Anton ang tanong ko sa kanya. Paano kung sabihin kong kami na nga ni Lea?
ng nanay mo. May magagawa ka ba? Pag-amin ni Anton. Gumuho ang mundo ko sa mga nalaman ko kay Anton, Papa Dudut. Ang totoo kasi kahit meron akong pagdududa sa kanila ng nanay ko ay umaasa ako na nagkakamali ako sa aking pagdududa. Ngunit iba ang kinalabasan ng aking mga inaasahan. May relasyon nga sina Anton at si Mama. Kinumpirma yon sa akin ni Mama nang umuwi ako mula sa palengke. Inamin nilang dalawa sa akin na nagsimula ang panliligaw ni Anton sa nanay ko nang magbukas kami ng karinderya. Na-develop silang dalawa dahil araw-araw silang nagkikita. 8 buwan na pala silang magkarelasyon. Ganoon na nila ako katagal pinaglilihiman. Sobra akong nagtampo sa nanay ko, Papa Dudut. Ibig sabihin pala ay puro kasinungalingan ang isinagot niya noong tinanong ko siya kung may balak pa siyang magkaroon ng karelasyon ulit. Ang iniisip ko noon ay hindi niya minahal si Papa dahil ang bilis niya itong napalitan. Ang nakakaloka pa ay sa isang lalaki na mahigit 20 years ang agwat ng kanyang edad. Iniisip ko rin ang sasabihin ng mga tao sa nanay ko. Ikinakahiya ko siya. Dumating pa nga sa puntong pinapili ko si Mama kung ako o si Anton at ayaw niyang mamili kasi parehas niya raw kaming mahal. Bilang parte ng pagtutol ko sa relasyon nila ay naglayas ako, Papa Dudut. Nakitira ako ng halos 1 buwan sa mga kaibigan ko. Palipat-lipat ako ng matutuluyan para hindi ako mahanap ni Mama. Pero natagpuan niya pa rin ako. Pinuntahan niya ako sa bahay ng dati kong kaklase noong high school. Kinausap niya ako at nakiusap siya sa akin na umuwi na. Hindi raw siya makatulog sa kakaisip sa akin at kahit galit ako sa nanay ko ay naawa pa rin ako sa kanya kaya sumama na ako sa kanya sa pagbalik sa bahay. Pero mas lalo ako naloka nang madatnang ko si Anton sa bahay. Doon na siya nakatira dahil umuwi na sa probinsya ang buong pamilya nito. Nagpaiwan si Anton dahil hindi nito kayang malayo sa nanay ko. Aalis sana muli ako pero na-realize ko na bibigyan ko lang ng kasiyahan si Anton kapag ginawa ko yon. Siyempre masosolo na niya si Mama. Isa pa kung meron mga alis sa pamamahay namin ay hindi ako kundi si Anton dapat yon. Sa simula ay naiiling pa silang dalawa na ipakita ang paglalambingan nila sa harapan ko. Pero nang mag-1 buwan na si Anton sa bahay, ay hindi na sila nahihiyang magyakapan o mag-kiss sa harapan ko. Nag-umpisa na rin na pagchismisan ng mga kapitbahay namin sina Mama at si Anton. May narinig pa ako na maharot daw si Mama kasi sa bata pumatol. Kating-kati na raw ang nanay ko kasi pinalitan kaagad si Papa. Napaaway pa nga ako dahil hindi ko na kinaya pa ang mga naririnig ko. Ang inaala ko noong una ay pera lang ang habol ni Anton sa nanay ko. Pero mismong ako ang nakasaksi kung paano ibinigay ni Anton ang lahat ng kinikita niya sa pagtatricycle sa nanay ko. Hindi rin siya nanghihingi kay Mama ng pera. Ang sarili niyang pera ang ginagastos niya kapag may gusto siyang bilhin. Pero sa kabila ng bagay na yon, ay hindi ko pa rin kayang tanggapin si Anton bilang boyfriend ng nanay ko. Kaya kapag meron akong pagkakataon na pahirapan siya ay talagang pinapahirapan ko siya, Papa Dudut. Kaming dalawa lang ang nasa bahay, si Mama ay sumisimba dahil linggo. Hindi rin bumiyahe si Anton. Narinig ko na sinabi niya kay Mama kanina na masama ang pakiramdam niya kaya magpapahinga muna siya. Hindi ako naniniwala na masama ang pakiramdam ni Anton kaya umiral ang pagiging demonyita ko. Ibinuhos ko ang lahat ng tubig na meron sa CR. Pati yung drum na puno ng tubig ay itinapon ko ang laman. Pasimpleng kong pinatay ang linya ng tubig at sinabi ko kay Anton na punuin niya ang lahat ng lalagyan ng tubig sa CR kasi maliligo ako. Saan ako iigib ng tubig? Tanong niya sa akin. Sa katapat nating bahay may poso doon. Makisuyo ka na lang kay Aling Mary na makikiigib ka. Doon talaga kami nag-iigib kapag nawawalan ng tubig kagaya ngayon. Sagot ko.
Talaga bang nawala ng tubig? Sigurado ka? Tanong pa ni Anton. Sa tingin mo magsisinungaling ako. Kung ayaw mo mag-igib magsabi ka. Ako na lang ang mag-iigib. Pagtataray ko pa. Hindi naman, nagtataka lang ako kasi ang lakas kanina ng tubig sa gripo tapos biglang nawalan. Pero sige, mag-iigib na ako. Sagot pa ni Anton. Habang nag-iigib si Anton ay nakahiga naman ako sa may sofa habang nanonood ng TV. Napansin ko rin na parang hirap na siya. May pag-ubo pa talaga. Iniisip ko na tamang hinala ko na umarte lang si Anton na may sakit dahil nagawa nga niyang punuin ang lahat ng lalagyan ng tubig sa CR. Pagkatapos niya sa inutos ko ay binuhay ko na ang linya ng tubig at masaya kong sinabi na meron na palang tubig. Wala akong narinig na salita mula kay Anton. Pumasok na lamang siya sa kwarto nila ni Mama at nagkulong. Maya-maya ay dumating na rin si Mama. Si Anton ang una niyang hinanap kaya nainis ako. Nang pumasok siya sa kwarto ay lumabas din siya kaagad. Nagmamadali siya na para bang may hindi magandang nangyari. Sinilip ko si Anton sa kwarto nila at nakita ko siyang balot na balot ng kumot habang nanginginig. Humingi ng tulong si Mama sa kapitbahay. Mabuti at marunong mag-drive ng tricycle ang anak ng kapitbahay namin. Ginamit muna nila ang tricycle ni Anton upang madala si Anton sa ospital. Doon ko napagtanto na meron pala talagang sakit si Anton ng araw na yon at hindi ito maarte lamang. Abot langit ang konsensyang naramdaman ko, Papa Dudut. Kapag namatay pa si Anton ay habang buhay ko yung dadalhin. Lumipas ang 2 araw na hindi umuwi sa bahay si Mama at si Anton. Nag-alala na ako na baka may hindi magandang nangyari kay Anton. Pero sa 3 araw ay umuwi na silang 2. Nangihina pa rin si Anton at sa pagkakatanda ko ay nabinat siya dahil gumawa ito ng mabigat na trabaho kahit na masama ang kanyang pakiramdam. Akala ko pa nga ay magagalit si Mama sa akin. Ang nasa isip ko ay nagsumbong si Anton kay Mama na pinag-igib ko siya. Pero walang ganong nangyari. Normal lamang ang pakikitungo ni Mama sa akin. Inintay kong tuluyang gumaling si Anton bago ko siya muling kinausap ng kaming 2 na lamang. Tinanong ko yung kapitbahay natin, hindi raw nawalan ng tubig ng araw na pinag-igib mo ko. Ginagawa mo ba yon para pahirapan ako? Seryosong tanong ni Anton sa akin. Tumango ako. Pasensya ka na ha, akala ko kasi wala ka talagang sakit. Akala ko ay umaarte ka lang. Pero bakit hindi ako pinagalitan ni Mama? For sure naman nagsumbong ka sa kanya. Nakokonsensya kong sabi. Hindi kita sinumbong sa nanay mo. Ang sabi ko sa kanya ay bumiyahe ako saglit kaya ako nabinat. Hindi ako ganun kasama para ipahama ka. Kahit pa kasalanan mo kung bakit ako na ospital. Mahinahong sagot pa ni Anton. Nang dahil sa mga sinabing yon ni Anton ay na-realize ko kung gaano ako kasama sa boyfriend ng nanay ko. Na-realize ko rin na mabuting tao nga si Anton. Pagkakataon na sana niya yon para pag-awayin kami ni Mama ngunit hindi niya ginawa yon. Hindi niya ako sinumbong kay Mama Leia. Unti-unti ay lumambot ang puso ko kay Anton, Papa Dudut. Pero hindi pa rin naalis sa akin ang pagtutol sa pakikipagrelasyon ng nanay ko sa kanya. Ang iniisip ko na lamang ay hindi sila magiging forever. At darating din ang panahon na maghihiwalay silang 2. Binigyan ko ng chance ang sarili ko na makita ang totoong Anton. At hindi ang Anton na binuo ko sa aking mapanghusgang kaisipan. Nakita ko ng magandang side ni Anton. Kung gaano siya kabait at kasipag na tao. Nakita ko rin kung gaano niya kamahal ang nanay ko, Papa Dudut. Nag-umpisa na rin akong humanga sa kanya dahil sa edad niyang yon ay nagtatrabaho na siya at nagagawang kumita ng pera. May mga pagkakataon na kapag dumadaan siya sa karinderya para i-check si Mama ay binibigyan ko siya ng merienda. Hanggang sa nakasanayan ko na yung gawin. Kaya hindi ko talaga inakala na magiging malapit ako kay Anton.
Akala ko ay habang buhay akong maiinis sa kanya pero hindi pala, Papa Dudut. Sadyang sarado lang talaga ang puso ko para sa kanya noon. Kahit sa bahay ay nag-uusap na kaming dalawa. Tuluyan na ngang nagiba ang mataas na pader sa pagitan namin ni Anton. Hindi ko napansin na naging malapit na kami ni Anton sa isa't isa kung hindi ako kinausap ni Mama Leia. Anak, maraming salamat kasi magkasundo na kayo ni Anton. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya nang mapansin ko na hindi ka na nagsusungit sa kanya. Ang sabi sa akin ni Mama habang nasa kusina kami ng aming karinderya. Nakita ko po kasi na mabait si Anton saka mahal ka niya talaga. Napakasama akong anak para ipagkait ang kasiyahan ninyo, Mama. Sorry po, paghingi ko ng tawad. Naiintindihan ko kung bakit ka nagalit sa amin ni Anton. Karapatan mong maramdaman yon, Allison. Pero masaya ako na tinupad ng Diyos ang ipinagdarasal ko na sana ay matanggap mo na kami ni Anton. Mahal na mahal ko kasi siya, anak. Naluluhang sambit pa ni Mama. Alam ko, Ma, kaya this time ay hindi ko na ipinagkait sa iyo yon. Deserve mo ang maging masaya dahil naging mabuti kang ina sa akin. Tinatanggap ko na si Anton sa buhay natin, Mama. Nakangiti kong sabi sa kanya. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag wala kang dinadalang negatibong emosyon sa dibdib, Papa Dudut. Nang tuluyang ko nang tanggapin si Anton para sa aking nanay ay mas naging masaya ang bawat araw na lumipas sa akin. Bumalik na ang closeness namin ni Mama. Naging komportable na rin si Anton sa bahay. Hindi na kagaya noon na parang dinumero ang kilos niya. Umamin siya sa akin na natatakot siyang makagawa ng hindi maganda sa paningin ko. Kasi ina-earn niya pala talaga ng palihim ang tiwala ko. At nagtagumpay naman siya na makuha ang tiwala ko, Papa Dudut. Nang dahil sa hindi ko na pinipigilan ng sarili ko na maging malapit kay Anton, ay hindi ko na rin napansin na tila napapasobra na kami sa pagiging close sa isa't isa. Sa sobrang komportable namin sa isa't isa ay may mga sandali na naghaharutan kami. Nagkikilitian kahit na alam namin na nasa paligid lamang si Mama Leia. Ilang beses nga ay hindi ko sinasadyang marinig ang pag-uusap nila sa kanilang kwarto. Anton, masaya ako na okay na kayo ng nanay ko pero hindi yata magandang may ibang makakakita sa harutan ninyo. Kilala mo ang ibang kapitbahay natin, baka kung ano ang isipin nila. Pabulong na wika ni Mama kay Anton. Parang anak ko na si Allison, walang mali siya ang pagiging malapit namin. Alam mo yun, turan pa ni Anton. Oo, alam ko yun pero masyadong malisyoso ang mata ng mga ibang tao. Saka bawas-bawasan ninyo ni Allison ang paghaharutan ninyo lalo na sa karinderya. Okay lang ba? Ang sabi pa ni Mama. Bakit ba kasi kailangan pa nating isipin palagi ang sasabihin ng ibang tao? Hindi ba pwedeng maging masaya na lang tayo? Giit pa ni Anton. Ang pag-uusap na yon ni na Mama at Anton ang alam kong dahilan kung bakit unti-unti ay lumayo na si Anton sa akin. Nag-uusap pa kami pero wala na yung sobrang harutan. Hindi na rin niya ako gaanong kinukulit at sobra ko yung nami-miss, Papa Dudut. Hanggang sa dumating na ako sa puntong mag-isa kong naiiyak. Kasi miss na miss ko na ang dati naming ginagawa ni Anton. Kaya nang isang gabi na kaming dalawa lang ang nasa bahay dahil nakipaglamay si Mama ay kinausap ko si Anton. Uminom pa ako ng alak para magkaroon ako ng lakas ng loob. Pinasok ko siya sa kwarto nila ni Mama. Hindi ko na kasi kinaya na parang unti-unti na niya akong nilalayuan. Allison, wala rito ang mama mo, hindi pa siya umuuwi. Nagulat na sambit ni Anton. Bakit mo ba ako nilalayuan, Anton? Dahil ba sinabi ni Mama na bawasan mo ang pagiging close sa akin? Diretso kong pagkumpronta sa kanya. Narinig mo siguro ang pag-uusap namin. Kung narinig mo kami, alam mo na ayaw ni Leia na masyado tayong maging malapit kasi ayaw niya na mahusgahan tayo ng ibang tao. Alam mo naman ang utak ng mga tao sa paligid . Kahit wala tayong ginagawang masama ay meron pa rin para sa kanila. Pagpapaliwanag pa ni Anton. Nasasaktan ako sa pag-iwas na ginagawa mo sa akin.
Kung kailan sobrang close na tayo saka mo ito gagawin sa akin. Ano bang gusto mong maramdaman ko? Naiiyak kong sambit. Nilapitan ako ni Anton at hinawakan sa magkabilang balikat ko. Nag-inom ka ba? Amoy alak ka. Una niya. Oo, uminom ako. Kasi kung hindi ko lalasingin ang sarili ko hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ko sa iyo ang gusto ko. Gusto kita. Gustong gusto na kita. Matapang kong pag-amin sa kanya. At dahil na rin sa epekto ng alak sa sistema ko ay nagawa kong halikan sa labi si Anton Papadudut. Sa una ay parang ayaw pa niya pero nang maglaon ay gumanti na rin siya ng halik sa akin. Masyado kami nagpadala sa bugso ng aming damdamin kaya ng gabing yon ay merong nangyari sa pagitan namin ni Anton. Doon mismo sa kama nila ng aking sariling ina. Ang nangyari sa amin ni Anton ay naulit pa ng ilang beses Papadudut. At parehas kaming nagkasundo ni Anton na huwag sabihin kay Mama Leia na meron na kaming relasyon. Oo Papadudut, matapos ang pag-amin at nangyari noon sa amin ni Anton ay inamin niya sa akin na may gusto na rin siya sa akin. Pilit niya yung pinipigilan dahil ayaw niyang masaktan ng nanay ko. At habang tumatagal daw kasi na magkasama kami sa iisang bubong ay lihim na siyang nahuhulog sa akin. Lalo na raw nang maging maayos na ang pakikitungo ko sa kanya. Doon niya raw naramdaman na mabilis na wala ang pagmamahal niya kay Mama Leia at napunta yon lahat sa akin. Kaya ingat na ingat kami ni Anton sa mga galaw namin lalo na kapag nasa harapan si Mama. Hanggat maaari ay ayaw namin na magkaroon siya ng pagdududa. Ngunit kagaya ng ibang babae ay malakas ang pakiramdam ni Mama kapag may ginagawang kalokohan ang kanyang boyfriend. Sa gitna ng gabi ay nagising ako dahil sa pagsigaw ni Mama mula sa kwarto nila ni Anton. Lumabas ako ng kwarto upang mas marinig ko sila ng mas malinaw. Bakit kasi hindi ka pa umamin sa akin na may iba kang babae, Anton? Parang awa mo na. Huwag mo na akong gawing tanga. Alam kong may babae ka. Pasigaw na tura ni Mama. Wala akong babae. Ano bang sinasabi mo dyan? Pagtatanggi ni Anton. Bakit parang ayaw mo nang makipag-sex sa akin? Ilang linggo ka ng ganyan. Palagi kang pagod. Akala mo ba ay hindi ko napapansin na pati cellphone mo ay nilagyan mo na ng password? Bakit? May tinatago ka ba sa akin? Ang turan pa ni Mama Leia. Grabe ka rin magduda, Leia. Hindi ka lang napagbigyan, iniisip mo na kagad na meron akong babae. Sa pagod talaga ako Tugon naman ni Anton. Ang kasunod kong narinig ay ang nakakaawang paghagulhol ni Mama. Ayaw mo na ba sa akin kasi matanda na ako? May nahanap ka na bang mas bata sa akin, Anton? Kung meron magsabi ka lang sa akin. Hindi yun pinaparamdam mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Umiiyak na sabi pa ni Mama. Parang dinurog ang puso ko ng mga oras na yon, Papadudut. Kulang na lang ay lamunin ako ng buo ng aking konsensya. Masakit para sa akin na ako ang dahilan kung bakit umiiyak at nasasaktan ng sarili kong ina. Naging sunod-sunod pa ang pag-aaway nina Mama at Anton. Ipinagpasalamat ko na lamang din na walang pisikala na namagitan sa kanilang dalawa. Marami na raw kasing pagbabagong napapansin si Mama kay Anton. Nalalamig na raw ito kaya humanap kami ni Anton ng pagkakataon para makapag-usap kung ano ba ang dapat naming gawin sa sitwasyon naming yon. Nakokonsensya na ako, Anton. Itigil na kaya natin to. Kay Mama ka na lang ulit. Hindi ko na kayang nakikita na nasasaktan siya ng dahil lamang sa akin. Seryosong sabi ko. Hindi ko na mahal si Leia. Ikaw na ang mahal ko. Ikaw na ang gusto kong makasama. Kung pipilitin mo kong ibalik ang dati kong pagmamahal sa kanya ay lolokohin ko lang din siya. Seryosong tugon ni Anton. Pero ano na ang gagawin natin kapag nalaman ni Mama na meron tayong relasyon ay baka itakwil niya ako? Ayokong mangyari yon. Natatakot kong wika. Makikipaghiwalay na ako kay Leia. Alis na ako sa bahay ninyo para maitama natin kung ano ang meron tayo. Sambit pa ni Anton.
Naiintindihan ko ang nais gawin ni Anton, Papa Dudut. Ilang araw lang matapos ang pag-uusap namin na yon ay nagpaalam na si Anton kay Mama Lea. Ganon na lamang ang pagbuhos ng luha ni Mama nang dumating ang araw ng pag-alis ni Anton. Nasaksihan ko kung paano niya pinigilan si Anton at umiyak siyang lumuhod kay Anton. Nagmakaawa siya kay Anton na huwag na itong umalis. Ang sabi pa ni Mama ay magbabago na siya. Hindi na raw siya palaging magdududa basta huwag lang umalis si Anton. Kagaya ng aking inaasahan ay hindi nagpapigil si Anton, buo ang loob niya na umalis na sa bahay para sa aming dalawa. Ako ang naging saksi kung paano gumuho ang mundo ni Mama simula nang mawala si Anton sa bahay. Sa gabi bago matulog ay palagi ko siyang naririnig na umiiyak. Sa kabila ng lahat ay pinilit pa rin ni Mama na huwag pabayaan ang karinderya. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Gusto ko nang sabihin sa nanay ko ang tungkol sa amin ni Anton pero nauunahan ako palagi ng takot. Nagpatuloy pa rin ang lihim na relasyon namin ni Anton. Nakitira siya sa isa niyang kaibigan. Paminsan-minsan ay nagkikita kami sa labas at kapag hindi nakapagpipigil ay nagpupunta kami sa motel. Kung hindi naman kami magkasama ay palagi kaming magkatawagan at magka-text. Napansin yun ni Mama kaya palagi niya akong tinatanong kung meron na ba akong boyfriend kasi palagi akong may katawagan at ka-text. Hindi ko naman masabi sa kanya na meron na. Paano ko ba kasi aaminin sa kanya na ang boyfriend ko ay ang naging boyfriend din niya? Hanggang sa nangyari ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Bigla kasi ako nawala ng malay habang nagtatrabaho sa karinderya. Isinugod ako ni Mama sa ospital at pagkagising ko ay umiiyak si Mama sa tabi ko. Ang unang pumasok sa utak ko ay meron akong malubhang karamdaman kaya siya umiiyak. Mamamatay na ba ako, Ma? Ano pong sabi ng doktor? Anong sakit ko? Naiiyak kong tanong. Wala kang sakit, Allison. Hindi mo ba alam na buntis ka? 3 buwan ka ng buntis. Sagot naman ni Mama Lea. Ano? Buntis ako? Parang pinagbagsakan ng langit at lupa na tanong ko. Oo. Kailangang malaman ng nakabuntis sa iyo ang kalagayan mo. Sino bang nakabuntis sa iyo? Gusto mo ba na ako makipag-usap sa kanya? Ang turan pa ni Mama. Huwag. Ako na po ang kakausap sa kanya. Mabilis kong sagot. Para na akong mababaliw sa kakaisip kung ano ang gagawin ko nang sandaling mabuntis ako ni Anton. Wala sa plano namin na mabuntis ako pero alam ko na may kasalanan din kami kung bakit ako nabuntis. Dahil may mga pagkakataon kasi na hindi kami gumamit ng proteksyon ni Anton. Kaya hindi na rin ako nagtaka kung bakit ako nabuntis, Papa Dudut. Nang dahil sa biglaan kong pagbubuntis ay itinanim ko sa aking isipan na anumang oras ay malalaman na ni Mama Lea ang lihim namin ni Anton. Kinausap ko kaagad si Anton pagkatapos kong malaman ang aking kalagayan. Tuwang-tuwa siya nang malaman niya na magkakaroon na kami ng anak. Masaya din naman ako, Papa Dudut, kaya lang ay mas lamang ang pagkatakot ko. Kailangan na nating sabihin kay Lea ang tungkol sa ating dalawa. Ayokong nakalabas na ang anak natin ay tinatago pa rin natin ang relasyon natin. Turan pa ni Anton. Natatakot ako, Anton. Hindi pa ako handa. Pwede ko naman sabihin kay Mama na tinakbuhan ako ng nakabuntis sa akin eh. Huwag muna nating sabihin sa kanya. Pagtutol ko. Ang buong akala ko ay sumang-ayon si Anton sa gusto ko kaya naging kampante ako. Pero nagulat na lamang ako nang kinabukasan ay naroon siya sa bahay namin. Sinakto niya talaga na gabi at kakauwi lang namin ni Mama mula sa karinderya. Takot na takot ako, Papa Dudut. Kung pwede nga lang na ipagtulakan ko paalis si Anton kaya lang kapag ginawa ko yun ay mas lalo lamang makakahalata si Mama. Pinatuloy siya ni Mama sa aming bahay. Sa sala sila nag-usap na dalawa habang ako ay nagkulong sa kwarto. Ayaw ko sanang marinig ang magiging pag-uusap nila pero sa huli ay mas pinili ko pa rin na makinig. Ano pang ginagawa mo rito?
May naiwanan ka bang gamit nang umalis ka? Makikipagbalikan ka ba? Tanong ni Mama kay Anton. Hindi, Leia. Buntis si Allison, alam ko. Ang wika pa ni Anton. Ano naman sa'yo kung buntis si Allison? Masungit na tanong ni Mama. Ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Matagal na kaming magkasintahan ng anak mo, Leia. Handa akong panagutan si Allison at ang magiging anak naming dalawa. Sana'y huwag kang magalit sa kanya. Sa akin ka na lang magalit. Huwag sa kanya. Seryosong pag-amin ni Anton. Bumuhos ang luha ni Mama Leia, Papa Dudut. Alam ko na iniisip niya na pinagtaksilan siya ng 2 taong malapit sa puso niya. Wala akong narinig na masakit na salita mula sa nanay ko, ngunit mas masakit pala yon kasi simula nang malaman niya ang tungkol sa amin ni Anton ay hindi na niya ako kinausap pa. Kahit na anong hingi ko ng tawad ay hindi niya ako iniimikan. Para akong tinotorture kasi hindi ako sanay na hindi ako kinikibo ni Mama Leia. Iniisip ko na mahirap para sa aming dalawa na magkasama kami sa isang bubong matapos ang mga nangyari. Nakiusap ako kay Anton na kumuha kami kahit na maliit na kwarto at ginawa naman yon ang paraan ni Anton. Tumira kami sa bahay ng tita niya na nasa ibang bansa. Wala naman daw nakatira kaya kami na ang maninirahan doon. Hindi naging madali para sa akin ang mabuhay nang wala si Mama sa tabi ko. Lalo na sa kalagayan ko. Maraming beses na pinigilan ko ang sarili ko na tawagan siya kapag may kailangan akong itanong tungkol sa pagbubuntis ko. Halos gabi-gabi rin akong umiiyak dahil sa sobrang pagsisisi ko sa mga nagawa ko sa aking sariling ina. Pero pinilit kong iwasan ang pag-iyak dahil baka makaapekto yon sa baby sa aking sinapupunan. Nang kabuuanan ko na ay nagulat kami ni Anton nang biglang bumulaga sa bahay ng aming tinitirhan si Mama Leia. May mga dala siyang damit at gamit para sa baby. Mama, paano mo nalaman kung nasaan kami? Nagtataka at natatakot kong tanong. Importante ba na malaman mo kung paano? Namili nga pala ako ng mga damit at gamit ng baby ninyo ni Anton. Nakita ko kasi sa Facebook mo na lalaki pala ang magiging apo ko, kaya puro panlalaki yan. Ang sabi pa ni Mama Leia. Ang buong akala ko ay naroon siya para sumbatan kami pero hindi pala. Mama, sorry. Patawarin mo ko kung inagaw ko sa iyo si Anton. Umiiyak kong paghingi ng tawad sa kanya. Nang malaman ko ang ginawa ninyo ay pinatawad na agad kita, Allison. Walang ina ang makakayang tiisin ang anak niya. Sobra lang akong nasaktan kaya hindi kita kinausap. Pero sa ngayon ay unti-unti na nating kalimutan ang lahat ng mga nangyari. Mas mag-focus tayo sa iyo at sa baby mo. Buong pagmamahal na sabi sa akin ni Mama Leia. Walang lumabas sa bibig ko kundi sorry at salamat. Iyak ako ng iyak, Papa Dudut, muli kasing pinatunayan ng nanay ko ang walang kapantay na pagmamahal niya sa akin. Ikaw, Anton, kailan mo pakakasalan si Allison? Seryosong tanong ni Mama kay Anton. Sa lalong madaling panahon rin po. Hihintayin lang po namin na makapanganak si Allison. Diretsong sagot naman ni Anton. Mabuti kung ganun. Mahalin mo ang anak ko at huwag na huwag mo siyang sasaktan. Turan pa ni Mama. May sakit pa rin sa mga mata niya pero mas pinili niyang magpatawad at magparaya para sa akin, Papa Dudut. Mas lalo kong minahal si Mama Leia simula ng pangyayaring yon. Ngayon ay 2 na ang anak namin ni Anton at kagaya ng sinabi niya ay pinakasalan niya ako ilang buwan matapos kong manganak sa una naming baby. Hindi magarbo ang kasalan na naganap pero hindi ko na yon iniisip pa. Hindi ko na rin inintindi ang mga mapanghusgang tao sa mga sinasabi nila sa amin ni Anton at Mama Leia dahil wala naman silang naitutulong sa aming tatlo. Papa Dudut, bago ko tapusin ang aking sulat ay gusto kong sabihin sa aking Mama Leia na mahal ko siya. Gusto ko rin siyang pasalamatan sa lahat-lahat ng sakripisyo at pagmamahal niya at pangunawa para sa akin. Maraming salamat sa iyo, Papa Dudut, dahil ikaw ang naging instrumento upang maibahagi ko
sa mas maraming tao ang kwento ng aking buhay. Alam ko na hindi nakaka-proud ang love story namin ni Anton, pero para sa akin ay hindi na importante kung paano kami nagsimula. Ang mahalaga ay kung ano kami ngayon bilang mag-asawa at magulang sa aming mga anak. Nagmamahal, Allison. Talaga nga palang hindi naging maganda ang simula ng kwento ng pag-ibig ni Allison at Anton. Ngunit ganun pa man ay maganda pa rin na alam nila sa kanilang sarili na may mali sila at nakasakit sila ng damdamin ng isang tao. Dapat ay ganyan din ang gawin ng iba sa atin. Hindi lang sa larangan ng pag-ibig ha. Kapag alam natin na tayo ang nakasakit ay magpakumbaba tayo. Para naman kay Mama Lea, saludo po ako sa inyo kasi sa kabila ng sakit na ibinigay sa inyo ng anak mo at lalaking minahal mo ay pinili mo pa rin ang magpatawad. Napakadakila po ninyo Mama Lea. Biruin ninyo ha, pinagtaksilan siya ng sarili niyang anak pero nagpatawad siya kaagad. Gaano yun kasakit para sa isang ina, hindi ba? Talagang wala na akong masasabi sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.